Una na nating napag-usapan ang paglalang, ang simula ng lahat ng bagay sa sanlibutan. Subalit, napag-isipan nyo na ba? Nasaan kaya ang Diyos o ano kaya ang kanyang ginagawa bago niya likhain ang sanlibutan? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula, ang Usapang Old Age. Walang maliw, pagpapalang, walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Isang maganda at mapagpalang araw po ang aking binabati sa inyong lahat. Salamat po sa inyong muling pagsubaybay at muli tayong magkakasama sa ating programang Simula. Usapang Old Age o Usapang Senior o Usapang Golden Age. Ngayon po ay pasalamatan natin ating Panginoon at muli ay may pagkakataon tayong mag-usap at magsama-sama. Tatalakay tayo ng mga bagay, no, na para sa ikalulusog natin na ating pangatawan at higit sa lahat ikadaragdag na ating mga karunungan, no, sa ating pag-iisip, ang tinatawag nating senior wisdom. At ngayon po ay ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, welcome po kayo sa ating program. Tandaan po natin ang programang ito ay sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. At nais kong i-welcome at batiin muli ang ating mga masugid at yung mga ating mga regular na taga-subaybay, ang International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po. At gayon din ang Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA. At dito naman sa ating bansa ang Senior Citizens Association ng Philippine International Church of Seventh-day Adventists dito sa AUP Campus. Welcome po mga minamahal na mga ka-senior at mga kaibigan at mga kapatid. Welcome sa ating program. At tayo rin ay nais nating batiin ang mga taga Morning View Seventh-day Adventist Church, ang ating supporter at ang ating gayon din kasama natin ang mga Morning View Cherobics team. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. At also we'd like to welcome in our program today ang National Museum of the Philippines Management and Staff, ang ating mga kaibigan. Ang National Museum po ay nasa Manila at yan po yung aking naging former na opisina at ayan po ay government agency at diyan po ay naglingkod po ako ng lampas 10 taon at ngayon po ay nagagalak ako at nakakonect ako muli sa kanila. At nais kong pasalamatan ang aking kaibigan si Miss Belle Pabunan, no, isa sa mga I would say sa mga pangunahing mga officers, no, ng National Museum of the Philippines. Maraming salamat po sa ating muling pagko-connect o sa ating muling pag-uusap. Welcome. At gayon din ang aking kapatid na si Pastor Sam
at Rina Barrios and family. Diyan po sa Chicago, Illinois, USA. Welcome po, welcome. And also yung mga ating dating mga kaibigan, si Liovi Cabañez, si Reby Ivora, Leti Sampang, ating mga regular na mga listeners, welcome sa ating program sa araw na ito. At of course, ang Puting Kahoy Senior Citizens Association. Kayo po ay lahat ay sana nasa mabuting kalagayan ngayon at tayo ay magsasamang muli sa loob na isang oras at mag-uusap-usap tayo na may kinalaman sa hindi lamang sa physical kundi yung ating spiritual. Alam nyo, laging laging magka-partner yan dahil meron nga kasabihan na kapag tayo ay spiritually healthy, ang ating pong physical din ay sasama, no, sa ating kalusugan. Kapag tayo ay stable spiritually, ang ating pangangatawan ay magiging malakas din, no, magiging matatag din. Kaya ayan po ang loob, ang nature na ating programa, simula. Okay. Kaya yung simula na ito ay alam natin na pinag-usapan natin na ang lahat ng bagay mula sa paglalang ay nagsimula lahat sa ating Panginoon, no? Diyos bilang manlalalang. Pero ngayon ang topic natin ay parang pa tayo, backward pa tayo, mas simula pa sa mga simula. Okay? Ibig sabihin, hindi nyo ba naisip, no? Kasi nagsimula yung banal na kasulatan, no, sa book ng sa aklat, no, ang unang aklat sa banal na kasulatan ay Genesis, di ba? Genesis. At diyan yung the beginning, okay? In the beginning, yung creation. Pero hindi niyo ba naisip, no, na nung wala pa kaya yung paglalang, hindi pa nilalala ng Panginoon, nasaan kaya siya? Yan. At ano kaya ang kanyang ginagawa? Alamin natin niya. Alam niyo, nung una ko yung itinanong sa aking kaibigan ay para ko raw siyang pinipilosopo. Parang ang tingin niya, yung tanong na yun ay some kind of nonsense question. Hindi dapat tinatanong. Pero napakaganda pong insight naman, di ba po ba, na malaman naman natin kung saan, ano nga ba yung nangyari bago yung paglalang o nasaan kaya yung manlalalang natin, ang ating Panginoong Diyos. Kaya ayan po ang ating pag-uusapan ngayon. Sana po ay ano man ang inyong ginagawa, nasa gawain kayo o nasa bahay o nasa lansangan, samahan po ninyo at aking igagaranti sa inyo, matutuwa kayo sa ating pag-uusapan sapagkat ito yung mga bagay na hindi madalas pagtuunan ng pansin o pag-usapan. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Simula, Usapang Old Age. Muli po nagbabalik ang programang Simula, Usapang Old Age. At ito po ay matutunghayan nyo, tandaan ninyo tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, si Doc Rome Barrios. At lagi niyong kasama. At marami tayong dapat na ang tawag natin dyan ay alalahanin, no? O reviewin. Although umabot na tayo sa ating mga edad, pero kumaminsan baka kailangan nating repasuhin yung ating mga kaalaman. Okay, ang ating topic ngayon ay what was God doing before creation? Okay. At alam natin, no, na ang paglalang, no, ay napag-aralan natin yan, kumpletong-kumpleto yan. Wala nga tayong dapat hahanapin sapagkat lahat ng bagay nagsimula sa creation. Yung literal 6-day creation at no ikapito ay nagpahinga ating Panginoon. Kaya 7 days yan. Kaya tayo, we have 7 days of the week. Pero ang ating pagtutuunan ng pansin ngayon ay yung nasaan nga ba ang Panginoon bago ng paglalang? Ito. Kaya ang unang-unang dapat nating alamin ay matutunan
The Bible teaches us that God existed before the universe and that He is outside the universe. Okay? So alam natin yung kalawakan, yung sansinukob, yung tinatawag natin yung buong universe. No? We're not talking of the Earth only. Tayo ay bahagi ng universe. Ang Earth ay isa lang sa mga planets, no? Sa billions of stars at billions of heavenly bodies. Pero sabi nga dito, ang ating Diyos daw, ang ating malalalang daw ay bago pa, okay, nag-exist ang universe, labas siya. Ibig sabihin, eternity siya. Nasa eternity siya. Nasa walang hanggan. Kaya yung mga tao na nagsasabi na ang ating sanlibutan ay billions of years ago. Ayun po ay wala yun po sa ibig sabihin pag pinag-usapan nating Diyos, ano po siya, outside time and space. Wala po sa kanya yung oras, yung alam natin na mapanahon, yung billions of years, time, yung 24 hours. Wala po yan. Although siya ang gumawa niya nung paglalang. Ginawa niya ng panukat para meron tayong basihan, no, na ang isang araw ay ganito kahaba, okay, 23 hours and 15 plus minutes, ganon. At kaya meron tayong estimate na 24 hours a day. Pero po yan, tandaan natin, bago po ang paglalang, ang Panginoon ay walang bilang na pwedeng mag-measure kung kailan siya at gaano siya katagal bago niya nilalang. Wala po tayo sapagkat siya ay magpakailanman. Ayan po. At sinasabi nga, when we think of God's pre-existence, pre-existence niya, we tend to think of God existing for billions of years before creation. Hindi po yon, but this is ay maling kaisipan. God is timeless. And God created time itself. Okay? Nung nilalang lang niya sa libutan, naglagay na siya ng time frame. Kasi nung nilikha niya ang araw lumulubog na, pag lumubog na yung araw, sumikat, tapos lulubog, no? Ayun na yung nagkakaroon tayo ng another day, no? Pero nung panahon na yon, timeless ang ating Panginoon. Okay. So yun po. Kaya ano nga ba? Timeless siya, ibig sabihin walang sukat, no, ng panahon sa kanya. Kaya kahit nga tayo, kahit ng mga astronauts ngayon pag lumabas sa outer space, no, ibig sabihin from Earth going to outer space, iba na ang time doon. Iba na ang time zone doon. Siyempre, iba na kasi wala na sila sa Earth Nandun na sila nakalutang na sila sa kawalan, 'di ba? Space. At hindi na umiikot. Kailan man tayo may time dahil umiinog ang ating Earth, 'di ba? Meron pag-ikot ng ang mundo kasi ay tatlo ang major movements niyan. Una, nagro-rotate, ibig sabihin sa axis. Kaya yung isang rotation niya ay 24 hours. At bukod doon, umiikot din ang Earth habang umiikot sa kanyang axis around the Sun, one revolution. Kaya yun yung tinatawag natin, one revolution equals 1 year. Pagka nakumpleto niya yung ikot niya around the Sun, ayun na yung 1 year naman. Okay. So may 24 hours tayo, tapos merong revolution, 1 year. Kaya dyan ang panukat natin. Pero tanda natin, wala yan noon nung bago palalangin ng Panginoon sapagkat hindi natin pwedeng sukatin yung pre-existence ng Panginoon. Hindi pwede siyang masukat. Diyos lang talaga ang nauna. Wala pong iba. Okay. So, tanda natin, God is a Trinity. Natatandaan niyo ba yon? Ang Diyos daw ay may tatlong persona. Actually, may tatlong gawain. Pero, lahat sila ay iisa. Isa lang silang Diyos. Okay? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo.
And all share in the same divine nature, and there are one God. Tandaan natin yan. And sabi rito, this aspect of God's nature was not only fully revealed in the Old Testament, but there are some intriguing hints of the plurality of the Godhead in the Old Testament. Tandaan natin, lagi ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Isa lang po yan. Lagi silang magka-team. Kaya nga nung creation, nandun yung Ama, nandun yung Salita, yung Anak, at saka nandun din yung banal na Espiritu. Tandaan nyo yun. Kaya yung natatandaan nyo yung baptism ni Jesus Christ kay John the Baptist, no? Nung siya binaptize, no, sa River Jordan, nung umangat siya sa tubig, nakita niya yung dove, no, sa langit bumababa at narinig ang boses ng Ama. Kaya nung time ng kanyang baptism, yung tatlo, yung Trinity na yon, o yung Triune God ay magkakasama all the time. Kaya yan po yung sa banal na kasulatan po yan natin mababasa lahat. Okay. Ngayon, ang sabi sa banal na kasulatan, so kung meron kayong banal na kasulatan, napakaganda po buksan natin yung ating aklat sapagkat ayan po ating magiging basihan na ating talakayan ngayon. At bubuksan natin yan sa Proverbs, okay? Ang Book of Proverbs po ay nasa Old Testament, no? Proverbs 30 verse 4. Ito po ay sinulat ng masasabi nating pantas o pinakamatalinong tao na nabuhay, o isa siya, si King Solomon. Okay, basahin natin ang Proverbs 30 verse 4. Okay. Kung babasahin po natin sa banal na kasulatan dito sa Old Testament book, no, ng Kawikaan o ng Book of Proverbs, ay binanggit na rito yung pre-existence na ating Panginoon o yung pagiging nando ng Diyos bago pa nilalang sa libutan. Kung babasahin po natin sa banal na aklat, Proverbs 30 verse 4, sino ang umakyat sa langit at bumaba? Sino nagtipo ng hangin sa kanyang mga kamao? Sino nagbalot ng tubig sa kanyang damit? Sinong nagtatag ng lahat ng mga dulo ng daigdig? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Tiyak ay salita, no, na nagpapahiwat at lahat ng bahagi ng sanlibutan, sa lahat ng dulo, at siya rin yung binanggit dito sino ang kanyang anak. Ibig sabihin ay doon pa lang ay pinahihiwatig na yung Holy Trinity, no, na sinatawag. Kaya God the Son, God the Father, God the Holy Spirit. Kaya yan po yung kahalagahan, okay, ng ilang pag-aaral ng banal na kasulatan sapagkat walang ibang makapagtuturo sa atin. At kung magkaminsan, kapag hindi natin nabasa ang banal na kasulatan, ang tendency po ay maraming mga kaalaman na papasok at kung magkaminsan, nababago na yung kaisipan ng original na banal na kasulatan, okay, kung anong sinabi sa banal na kasulatan na nagmumula sa Diyos. Kaya minsan ay ini-insert na natin yung human yung human interpretation o human knowledge, no, sa salita ng Diyos. Tandaan natin, bago pa po nagkaroon ng pag-aaral tungkol sa astronomy o sa geology or cosmology o lahat ng karunungan, ang banal na kasulatan po ay nag-exist na rin, okay? At ang lahat ng mga bagay na yan ay of course dapat nakabase sa banal na kasulatan sapagkat ang banal na kasulatan ang katotohanan. Okay, so alam natin na yung Trinity, sabi rito, ay sabi, because God is a Trinity, He enjoyed perfect companionship within Himself before He created the world. O, di ba? At ayan po yung
ibig sabihin na bago pa tinatag ang sanlibutan, na iplano na po nila at maganda yung kanilang relasyon. Kaya nga when it comes to Trinity, it means unity, nagkakaisa at nagkakasundo yung Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu. Iba-iba yung kanilang mga gawain pero isang Diyos lang sila. So, the persons of the Father, Son, and Holy Spirit loved each other, shared in the divine glory, and had a perfect relationship to each other. Kaya hindi kailanman nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, talagang nagkakaisa sila. Kaya lahat po ng bagay sa paglalang, lahat mula sa pinakaanong detalye ay nakita natin na ginawa ng Panginoon yon na perfect, Ibig sabihin walang kapintasan at may kaayusan. Okay. So, sa banal na kasulatan din, sinasabi rito ay mababasa pa rin natin kung ano talaga ang naging karanasan ng Diyos. Ito, tingnan natin kung ano talaga yung kanyang ginagawa bago pa lang ang paglalang. Okay. At ayan po ay pag-uusapan natin. Magbabalik po ang simula, usapang old age. Diyan lang po kayo. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, usapang old age. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio at ating pinag-uusapan ang isang bagay na hindi natin madalas pag-usapan at ito nga yung nasaan ang Panginoon o ano ang kanyang ginagawa bago pa nagkaroon ng paglalang. Okay. At dito sa banal na kasulatan patuloy natin buksan. Ngayon naman pupunta tayo sa New Testament at ito ay sa aklat ni John. Okay. Juan. Okay. Juan chapter 17. Alam po ninyo itong talata na to sa banal na kasulatan. Okay. John 17. Ito po yung panalangin ng ating Panginoong Jesus bago po siya ipako sa krus nung nandito siya sa lupa. Kaya dito natin makikita kung ano yung kalagayan talaga niya bago pa ang paglalang. Okay? Babasahin po natin ang panalangin ito na ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay sa Aklat ni Juan, Kapitulos 17, okay? At simulan natin sa versikulo 1. Sabi rito, nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Yamang binigyan mo siya ng autoridad sa lahat ng mga laman upang bigyan niya ng buhay ang walang hanggan ang lahat na ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila sa naiisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. Niluwalhati kita sa lupa. Sa pagtatapos ko ng gawain binigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyong harapan nang kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Okay? So, bago nagkaroon ng sanlibutan, talagang yung pinakita yung relationship nila, yung good mabuting relasyon bago ang nagkaroon ng sanlibutan. Ayon sa salita na ating Panginoong Hesukristo. Ituloy natin. Sa versikulo 6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila ay ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at totoong nalaman na ako
ay nagmula sa iyo at naniniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. At pinakita rito sa mga talatang ito na ang malapit na relasyon nila, no? Yung close relationship niya sa kanyang ama. Okay? At sabi pa, dadalangin ko sila na hindi ang sanlibutan ang idadalangin ko, kundi para doon sa mga binigay mo sa akin sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo at ang sa iyo ay akin at ako'y nalulhati sa kanila. Kaya dito sa panalangin ito na ating Panginoon Kristo, pinakita niya, no, na mahalaga ang kanilang naging relasyon, no, ng kanyang ama, na sinugo siya at nakasama rin, no, ng banal na espiritu sa pagsasagawa ng lahat ng mga bagay, lalo tigit sa paglalang na ating napag-aralan na walang na ang lahat ng bagay ay iginawa sa pamamagitan ng kanyang salita, except of course sa paglalang niya ng tao, no, ika-6 na araw na ito ay kanyang hinulma sa kanyang kamay, kumuha siya ng alabok, putik at hiningahan at naging buhay na kaluluwa or living soul. Kaya ayun ang kaibahan sa lahat ng kanyang nilalang sa pamagitan ng kanyang salita. Tanda natin ano ang salita. John 1:1 ang sabi, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Sino po ang sinasabi rong salita? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya yung lahat ng salita na yun, magkasama sila ng banal na espiritu at ang Diyos Ama. Kaya dito po, nakita natin yung kahalagahan na maalaman natin na ano talaga ang pinagmula ng Diyos. Kasi maraming nagtatanong, sino kaya naglumikha sa Diyos? Kung ang Diyos ang lumikha na sa libutan, sino naman lumikha sa Diyos? Ayun po yung mga kaisipan na hindi dapat, no, na tinatanong at hindi dapat iniisip, kasi ang Panginoon, bago pa ang lahat, siya lang. At ang Panginoon ay nag-e-exist, ang tawag natin doon, siya ay nabubuhay sa buhay na walang hanggan, sa walang hanggan. Okay. Ayan po yung ating natutunan dyan. At higit sa lahat, ano ba ang mga bagay pa na kanyang ginawa bago po ang paglalang? Ayan po yung tutunghayan natin. Okay. Ano pa ang mahalagang bagay ang ginawa ng Panginoon nung bago pa ang paglalang? Sabi rito sa John 17:24. Babalikan natin yung ating teksto, no? At tingnan natin ang verse 24, no, na aklat ng Juan. Okay? Sabi rito, "Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon, upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan." Ano raw? So, ano sabi niya? Sabi niya, "Father, I desire that they also whom you have given me, may be with me where I am." Gusto niyang makasama. Sino yun? Tayo na kanyang nilalang. So, ibig sabihin, itong binabasa natin, ito yung kalagayan niya. Wala pa yung sanlibutan, hindi pa niya nalalalang. Pero naiplano na niya na gusto niyang makasama yung mga kanyang nilalang pagdating ng panahon. Kaya doon pa lang sa simulang yon, o sa pasimula, ay naplano na niya na pinili na niya tayo. Kaya dito sabi rito sa Ephesians 1:4. Pupunta naman tayo sa aklat ni Ephesians sa sinulat ni Pablo, no, sa Efeso, mga taga-Efeso 1:4. Babasahin ko sa English. Sabi rito, "God chose us in Him," okay, before the foundation of the world, that we should be holy and blameless
before Him. Ibig sabihin, bago pa nilalang yung sanlibutan, pinili na tayo ng Diyos. Ibig sabihin, minahal na niya tayo at siya yung sinasabi niyang gusto niyang makasama. Okay? Na ano po ninyo? Naunawaan po ninyo. Ganun po kahalaga tayo sa ating Panginoon bago pa tayo nilalang. Kaya naihanda na niya ang lahat para sa atin. At ayan yung kanyang panukala kasama ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Ang gusto niya, sabi niya, ay makasama kung paasin binigay niyo sila sa akin, gusto ko sila makasama. At this shows that God was not taken by surprise by the fall. Kaya, alam nyo, nung nagkasala nga ang tao, hindi na siya nabigla kasi alam na niya na pwedeng mangyari yun. No? Maaaring mangyari yun. Subalit, nakahanda na yung kanyang solusyon sa magiging problema. Okay? At nangyari nga yun, di ba? Sabi rito, this shows that God who has not taken by surprise by the fall, ayun yung kapag bagsak natin sa kasalanan, and had planned for it even before He created. He had already determined that Jesus would die. Okay? So, mismo, bago pa nilikha ng sanlibutan, na plano na ng Holy Trinity ang kanyang gagawin na kapag may nangyari ay nakaredy na ang Diyos Anak, si Jesus Christ, pinili na rin para maging tagapagligtas ng mga tao dahil sa kasalanan. So ito ay napakahalagang bahagi ng ating buhay na dapat natin maunawaan. Ang pinag-uusapan po natin, hindi paglalang na yung simula na alam natin. Ito pa ay simula pa bago nagsimula. Okay? At ito nga pinag-uusapan natin yung may plano na pala ang Diyos sa lahat. Una, ang mabuti ang kaniyang kailangan ilalang ang sanlibutan at ang tao na pinili niya. Kaya nga ang tao raw ay crowning glory ng creation. Tayo ang pinaka-corona ng paglalang. Tayo ang pinakamahalaga. Kaya dito ay nakita natin na doon pa lang sa pasimula o bago pa ang paglalang ay kitang-kita na natin kung anong plano ng Panginoon sa atin at ang planong yan ay dahilan sa kanyang pag-ibig at magmamahal sa atin. Ayan po. So, ano ngayon ang kahalagahan? Ito pinag-uusapan natin, okay? Sabi kasi rito, basahin natin ang John 17 uli. Babalik tayo sa ating susing talata, 17, 22-23, At ito yung kanyang sinabi rito sa kanyang panalangin. Okay, ito ay mag-reveal na naman ang bago sa atin. At ang kalwalhati ay binigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Okay? So, napakahalaga yung Trinity rin na example niya yun na kaya niya na plinano ang lahat ng bagay ay para maranasan din natin kung ano ibig sabihin ng unity. Okay? Kung paano raw sila nagkaisa, sa Trinity, gusto rin niya. Ganon din tayo magkaisa. Lahat. Okay? And so the foundation of the doctrine of creation is in the good God who loves and who exists fellowship with Himself and with His creation and who created out of the abundance of His love. Kaya po, tandaan natin, kaya po ang paglalang po ay isang manifestation ng pagmamahal at pag-ibig natin Panginoon sa atin. Kaya yan po, kung paano niya nagkaroon sila ng magandang fellowship o relasyon sa isa't isa, yung Trinity,
ay gayon din ang gusto niya na mangyari sa atin. So, His creation and who created out of the abundance of His love. Okay. So, kaya ano ang ating magiging response, no, sa ating natunghayan sa mga katotohanan ito, na actually wala dapat siyang pasalamatan sa sanlibutan wala, pero bagamat, no, naging ang kalagayan ng sanlibutan ay hindi na ayon sa kanyang original plan, pero dahil sa kanyang pag-ibig ay ginawa niya ang pinakamabuti para sa kanya. At ano yung pinakamabuti para sa kanya? Ibigay ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, no, para tayo ay muling manumbalik, no, sa original na plano sa atin, na tayo ay nilikha sa kanyang larawan. Kaya po, mga minamahal na mga kaibigan, mga ka-senior at mga kapatid, ang paglalang po, no, ay hindi yan anong tawag natin, biglaan na nangyari. Tandaan natin, ayan po ay plinano ng maayos, no, ng Holy Trinity. At lahat sila ay nagkaisa, no, na kung ano man ang mangyari ay kontrolado nila, no. Kaya po tayo ay nagpapasalamat. Dapat yan ay maramdaman natin, no, na talagang kung paano tayo pinahahalagahan ng ating Diyos hanggang sa ngayon sa ating mga buhay, na ayaw niya tayong mapahamak. Okay? Kung yung John 3:16, sabi ganon, for God, ganyan na lang, pagsinta ng Diyos sa salibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugto, anak o nag-iisang anak, upang ang sinumang manampalataya ay huwag mapahamak, kundi mag-aro ng buhay na walang hanggan. Ayun po yung buhay na walang hanggan. Kinakailangan, ayaw niya tayong mapahamak, no? At gusto niya lahat tayo ay maligtas. Kaya dito, babasahin ko to, God did not need to create the universe and He owes nothing to any of His creation. Yet He is shown again and again as a gracious provider and sustainer who blesses us even though we do not deserve it. Ayun po yun, na yung ginastify niya tayo. Yung pagliligtas na yun ay biyaya talaga yun. Ayun ay binibigay sa mga tao na hindi dapat katanggap-tanggap, pero po sa dahilan sa biyaya ng Panginoon, hindi niya inalintana, no, na mamatay para sa atin dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. So, uniquely, sabi rito, ibang-iba, no? Genesis presents God as fundamentally relational. Okay? Ano ibig sabihin na relational? Yung siya ay a personal God. Ibig sabihin, gusto niya makipag-ugnayan. Okay? Kung paano sila nag-ugnayan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu nung bago pa nilikha sa libutan. Ay gusto niya, ganun pa rin siya hanggang ngayon sa atin. At ito yung naging natin, pagpapala sa Kanya na hanggang sa ngayon ay mayaman at walang mali, walang katapusan. So, sana po ay pinagpala tayo, no, ng ating pag-aaral ngayon. Ang tanong, saan ang Diyos at ano ang kanyang ginagawa bago pa niya lalangin ang salibutan. So, diyan lang po kayo. Patuloy po tayo mag-aaral. Magbabalik po ang simula, usapang old age. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR
are 89.1 FM. Patuloy po kayong nakikinig sa programang Simula, Usapang Old Age. Ako po si Doc Rome Barrios at ating pong pag-uusapan ngayon ang tungkol sa kapatawaran. Ano ang mga benepisyo nito? Alam nyo, pag pinag-usapan na natin ang pagpapatawad, napaka lalim at napaka-sensitibong bagay, no? Sapagkat ito ay apektado na kasi ang ating buong pagkatao, no? Pati yung ating minsan pag tayo ay ginawa ng hindi mabuti o kaya may halimbawa ay nakaranas tayo ng pananakit, nakaranas tayo ng pang-aabuso, nakaranas tayo ng pagmamaliit o nilalait tayo. Hindi ba parang parang mabuti na lang, wag ka na lang mabuhay kung gaganunin ka rin lang, no? Parang baliwala ang iyong pagkatao. Napaka lalim pong bagay talaga ang nagagawa nito, no, ng yung ating nakaraan na hindi mabuti, no? At ito yung pinag-uusapan natin na yung attitude ng towards the past. Ito po yung laging minumulto tayo, sinusundan tayo sa ating present na kalagayan. Ayan po yung gusto nating pagtuunan ngayon ng pansin. Paano po ba bakit po ba kailangan po ba talaga ang pagpapatawad? At paano kung talagang gusto magpatawad, paano, sa anong paraan? Okay? May isang kwento, no? May isang sitwasyon. Especially ito kasi napaka-sensitive ang pagpapatawad, lalo na doon sa mga mag-asawa, yung mga naghihiwalay, mga nagdi-divorce. Kasi pagka nag-divorce sa mag-asawa, may mga kadahilanan yun, of course, at isa doon yung mga pananakit o yung mga pang-aabuso at mga hindi mabubuting bagay na ginawa mo o sinaktan mo ang iyong kapwa. Paano mo nga naman patatawarin, no, na ang taong nanakit sa iyo, sabi niya ganon, na very naman na talagang maliwanag naman na ginawang ka ng hindi mabuti, no? Pero ang maganda doon, okay, ang may papayo natin ay kailangan natin magpatawad. Ito ang aking ang tawag natin, thesis natin to, pinaka-general, no? Kailangan natin magpatawad po para tayo ay gumaling. Ano ba 'yon? Healing, no? For our healing, kailangan natin magpatawad. Ang ibig ko sabihin, hindi naman kailangang kalimutan natin ang ginawa sa atin. Pero hindi naman dapat yung ginawa na 'yon, hindi naman dapat tayo na maging reason para naman tayo mag-suffer ngayon. Para naman tayo ang ng suffering ngayon. Hindi dapat. Kasi kapag nagpatawad tayo, ibig sabihin nun, ay nililibre na natin o finifree na natin ating sarili sa suffering. Para po sa ating kagalingan yon. Hindi po dahilan sa winawalang bahala natin ginawa sa atin. Pero mahalaga rin yun na dapat panagutan yung ginawa sa atin. Pero para sa ating sarili, marunong tayo magpatawad kasi yun ay para rin po sa atin. Hindi po yun na kaya tayo hindi nagpapatawad dahil gusto natin makaganti, gusto natin maparusahan siya. Hindi po yun. The more na ganun po ang ating pag-iisipan, ay the more po tayong nagsasuffer. Tandaan natin yun. Kaya habang tayo may kaaway at hindi natin
inaayos yung ating mga ka-conflict, ay lalo po tayong dala-dala po natin yan. Kumbaga sa excess baggage yan, mabigat. I remember nga nung ako'y nagtuturo pa sa university at very close ako sa mga estudyante dahil naging part ako ng student government at saka student affairs nila at ako yung nagiging advisor. Parang nakita ko na sa aking experience ay mga kalahati, almost half of the students ay talagang may sama ng loob sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga sa kanilang ama, sa mga ina na talagang ang tingin nila hindi raw sila nasubaybayan, hindi sila inalagaan kasi naging busy sa work, Ibig sabihin hanggang ngayon pala na mga kabataan, ng mga anak, nararamdaman nila pala pagka ganun yung ating naging trato sa ating mga anak na hindi natin sila nabibigyan ng panahon. Tama nga naman kasi minsan talagang maraming guilty dyan eh. Kasi kung talagang gusto natin, kung mahal natin ang isang tao, yung ating mga anak, may time talaga tayo sa kanila. Hindi po tayo malayo lagi at hindi rin tayo lagi tayo may panahon, Kasi hindi yung kasi ang tinitingnan naman ng mga magulang ngayon lalo na sa ating kapanahunan, napaka-competitive kasi ating kinakailangan magtrabaho ka, kailangan ka mag-abroad, kailangan ka magsakripisyo, humiwalay ka iwanan mo muna yung pamilya mo sa Pilipinas, punta ka sa ibang bansa. Minsan po yun po talagang nagiging traumatic experience sa mga anak, sa kapamilya, sa mga asawa rin, na malayo sa kanilang kabiyak. Kaya dapat matuto tayong magpatawad. Ayun, ang sinasabi. Para rin po sa ating kagalingan. Kaya tayo nahihirapan ngayon kasi binabalik-balik natin binabalikan natin yung masasamang mga nangyayari noong nakaraan. Although, sinabi nila kalimutan. At alam niyo ba, kung magkamisan hindi productive, counterproductive nga yung kalimutan eh. Ang tama po dapat trato natin sa mga nangyayari sa atin o mga nang-api sa atin ay ipalagay mo na parang dating sugat, nagkaroon ka ng sugat na nasaktan ka, nakaramdam ka nung sariwang sugat, tapos unti-unti dapat yung naghihilom at until na maghilom magiging scar. Kaya hindi natin pwedeng kalimutan yun dahil may scar, di ba? Pero ang mahalaga doon naghilom. Ibig sabihin ay minsan ay nasaktan ka na, okay? Naranasan mo na yung mapait o malupit na karanasan doon. Pero nung gumaling yun, ay nakita mo naman na meron ka pa rin, nagkaroon ka pa rin na mabuting kalagayan, may pag-asa ka pa rin, pwede ka magsimula. Ayun, bagong simula. Kaya yung hindi natin sinasabi na yung na kalimutan o wag pansinin, kailangan po kasi kapag tayo'y ginawa na ng hindi mabuti, talagang para tayo nakakadena na, hindi ba? Kaya ang dapat nating gawin ay kailangan matanggal na makalag natin yung kadena na yun na nag-aano sa atin, na nagpipigil sa atin para tayo ay makawala. Ibig sabihin, kapag tayo nagpatawad, para tayong nakawala sa kadena, ng hindi mabuting karanasan na yun. Kaya po yung forgiveness, bakit po ba may tinatawag na forgiveness? Okay. So, to sum it up, okay, ang kapatawaran ay maraming benepisyo. Una, you feel better both physically and emotionally. From the physiological standpoint, forgiving can reduce the severity of heart disease
and may even help cancer patients live longer. Kaya kasi pag tayo nagpapatawad, nababawasan nating anxiety and depression and improve, okay, counseling outcome. So, kaya dapat po tayong magpatawad. Ikalawa po, forgiveness also helps us in our interpersonal relationships. Sabi sa Colossians 3:13, okay, sa aklat ng Colosas, sabi dito sa Ingles, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Kaya habang tayo nagpapatawad, ay bumubuti rin ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Nagiging magaan lahat, Hindi yung tuwing makikita ay bumibigat ang pakiramdam o maraming sumasakit, maraming hindi mabuting nararanasan. Ayan po yung mga bagay na binibigay ng ating pagpapatawad. Purihin po ating Panginoon at tayo ngayon ay dadako na sa ating pananalangin. At katulad ng dati, ang ating mga prayer requests na nasa aking listahan ngayon ay nandun pa rin, patuloy pa rin nating idalangin, lalo tigit sa ating mga personal na mga prayer din. Isama po natin sila. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan. At lahat ng kabutihan, lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo, magpakailanman. Narito po kami muli. Kami po ay magalang na lumalapit sa inyo at pumupuri sa inyong dakilang pangalan sapagkat alam namin na kailanman ay handa kayong makinig kapag kami tapat na lalapit at ipahayag ang aming mga kasalanan. Tapat ninyo kaming patatawarin at maging karapat-dapat kami sa aming pagtawag. Unang-una sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa lahat na inyong pagpapala sa amin, sa lahat ang buhay at kalakasan, ang lahat ng aming mga tinatangkilik, ang lahat ng mabubuti namin mga karanasan. Maraming salamat, Ama. Ngayon, Panginoon, nais naming lumapit sa inyo at aming nais na ilagay sa inyong banal na harapan ang mga pangalan ng aming mga kaibigan, ng aming mga kapatid at mga tao na nais namin idalangin sa inyo. Unang-una, nais namin idalangin si Nelson Ganyola na patuloy siyang humihiling na inyong tuloy-tuloy na kagalingan sa kanyang karamdaman. Gayun din si Brother Bong Bustamante sa kanyang katatapos na operasyon. Nawa, Ama, hipuin niyo siya na inyong mapagpala at kamay ng kagalingan. Gayun din si Samantha at Jordan Ocasla. Panginoon, pagpalain po ninyo ang magkapatid na ito na nakaranas ng mga karamdaman, subalit dahilan sa inyong pag-ibig sa kanila ay patuloy niyo silang sinusubaybayan at binabasbasan at sana ay patuloy nilang maranasan ang kagalingan na bumula sa inyo. Si Angelo Kaliwara Pangilinan, si Liway Librada Barreto na nakaranas din ng kanyang chemotherapy. Panginoon, tulungan siya na bigyan siya ng mahaba pang buhay at pagkakataon na makapaglingkod at maipahayag ang kanyang pag-ibig sa inyo. Tulungan si Rebecca Melanio na ngayon ay nagpapagaling mula sa hospital. Panginoon, ibalik sa kanya ang kanyang kalakasan at bigyan siya ng mabuting karanasan at kagalingan. Idinadalangin din namin, Ama, si Patrick, Brother Patrick, na ngayon na may karamdaman at nais naming, Panginoon, ilapit ang kanyang nararanasang hindi mabuting pakiramdam. Alam namin, Ama, na wala ibang dakilang manggagamot kundi kayo lamang. Salamat din sa patuloy niyong pagkupkop
at patuloy na pagbibigay ng buhay kay Pastor Joel Solis at Ding Sendanya. Sila po ay patuloy na pumupuri sa inyo at nagpapasalamat at sa patuloy nilang pagpapagaling at patuloy din nilang nakakasama na ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat Panginoon sa lahat ng inyong mga pagpapala sa kanila at nawa patuloy silang magpuri at magpasalamat sa inyo sapagkat ang lahat ng kabutihan ay nagmumula sa inyo. Tanging-tangi dadalangin din namin si Willeen Lorenzo at si Gemma Molina na patuloy silang nagpapagamot at sana Panginoon sa madaling panahon ay makaranas sila ng kalunasan sa kanilang mga karamdaman. Pagpalain din si Vilma Panaligan at ang kahilingan ni Brother Letargo sa kanyang pamangkin na si Jane sa kanyang kalusugan at sa mga pinansyal na pangangailangan. Panginoon, alam namin ang inyong kabutihan at alam namin ang lahat ng bagay at mabuting mga pagpapala ay nagkagaling sa inyo. Tulungan po ang aming mahal na kaibigan at higit sa lahat si Fer Danggalan at nais namin amang bigyan niyo siya ng patuloy na pagpapagaling at higit sa lahat patuloy na panunumbalik ng kanyang mabuting pakiramdam at kalusugan. Marami pa po kaming nais hilingin, subalit alam namin na kayo nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan bago pa namin hilingin, Ama. Maraming salamat sa patuloy niyong pagkupkup sa bawat sa amin. Tulungan din ang aming gawain at ang aming programa dito sa AWR at nais naming idalangin na patuloy ninyo kaming gamitin ang 10 na aming mga kasamahan sa lahat ng mga programa, sa mga taong nasa likod ng mga programa dito. Ikaw lamang po ang mayroong kontrol at higit sa lahat mayroong panukala na mabuti pa sa lahat sa amin. Tulungan kami na patuloy kaming humawak sa inyong mga pangako sa amin at patuloy naming makasama kayo sa aming pamumuhay at patuloy kaming lumakad sa inyong liwanag. Patawarin kami sa mga pagkakasalang aming nagawa. Ang lahat ay hiniling namin at inaasahan namin tatanggapin alang-alang sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa ating pagsasama sa oras na ito, sa araw na ito, sa ating konting pinag-aralan at konting pag-aaral tungkol sa kanyang salita. Sana po ay nakinabang tayo sa ating pinag-aralan at naunawaan na natin ang mga bagay-bagay tulad ng ang Panginoon ay walang hanggan at alam natin na kahit kailan ay hindi tayo iniiwan at hindi tayo pinabayaan sapagkat sabi nga siya ang may lalang at siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya pag tayo nasa ating Panginoon, nasa atin po ang lahat. Nasa atin po ang lahat ng mga pagpapala. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikisa at nawa ay samahan tayo ng ating banal na Espiritu para sa lahat ng ating gagawin sa araw na ito. At nais kong pasalamatan ang ating mga kasamahan sa AWR, si Pastor Nerio Carranza, ang aming pong station manager, si Andy Joaquin, Reza Nabor, si Jonah, gayon din si Irene Asidao. Maraming salamat po at alam natin na ang programang ito ay dahil sa inyong patuloy na pakikisa at higit sa lahat suporta ninyo at gayon din sa inyong mga panalangin. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang ating programa nasa sa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 11 hanggang alas 10 ng umaga dito lamang sa AWR 89.1 FM.
Ako pong inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, na nagsasabi, ang biyaya at ang awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po hanggang sa muli.